Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung rating natin for Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Sa mga gusto mo pa-personal reading, Jane Tarot Reader, yun yung friend ko. Kung gusto niyo naman sa akin, ito yung details para dyan. Ayan. So, sana like nyo rin ako dito sa Facebook page, Madam P. Hopefully, makita ko kayo doon. Let's start. Virgo, main energy mo, you do have here the Devil, the Wheel, Seven of Swords. Currently, you are in a situation, alam mo, there's improvements nakikita natin na maaaring ma-experience mo malapit na sa buhay mo. Big change. Kasi it's like a karma na matatapos na itong karma na ito sa buhay mo. So, nakakita ng struggle, problem, paghihirap, mga hindi okay na pangyayari sa buhay mo na talagang nakaka-apekto sa'yo ngayon. But I can see soon enough malapit nang matapos ito sa buhay mo because this is like a karma for you. May natutunan ka na dyan and then now that you have already learned the lesson, good things is about to come to your life. No? So manifest mo na itong positivity. Papalapit na ito sa buhay mo. So, may mga kusang umaalis o lumalayo sa'yo na parang maybe fake friends, alam mo yon, or people in your life na parang ang intention nila is to hurt you or to break you, ganon. Or, alam mo yun, parang makichismis lang sa buhay mo. Hindi maganda yung gusto nilang mangyari sa'yo. The more na nakakarinig sila ng bad news, the more na nagiging masaya sila sa mga bad news na yun. And, kusali silang lumalayo or nawawala sa buhay mo. Person nakakonect mo pagdating sa love. Seven of Wands is here. Followed by the Palace of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Seven of Wands. This could be a person in the past. Nakakita tayo ng ending sa inyo. And the Seven of Wands, marami siyang kinakaharap ngayon na suliranin, problema. And I feel like kasalanan niya yun. Walang kinalaman sa'yo. So, kung ikaw patapos ka na sa karma mo, itong person na to is like starting. Nagsisimula pa lang itong karma na ito sa buhay niya. Emotions ninyo sa isa't isa. Ten of Coins, the King of Coins, So, nakita tayo dito ng money for you. Well, wala akong nakikitang emotion mo dito sa person na to kasi, honestly, it could be because you don't care anymore. May nandun yung tanong, or
andun yung question mo sa utak mo, mahal pa ba niya ako? Minahal ba niya ako? Parang gano'n. Pero nandun yung parang mahal ka man niya or minahal ka man niya, wala ka ng pakialam or hindi na gano'n ka-issue sa'yo whether gusto ka or mahal ka ng tao. Mahal man niya ako or hindi, I don't care. You are focusing in your life, ganun yung energy mo, on your own, minding your own business, career, pera lang, focus mo dito. And so, nakakita tayo ng financial gain for you. Emotions ng person na kakonect mo. Nine of Swords, Two of Wands. Bottom of the deck is the Hermit. Okay. Hindi talaga siya okay eh. Nakakita tayo ng problema. Hindi nagiging okay mga plano niya. And Nine of Swords, I feel like may maling choices na ginawa itong person na to, na naging dahilan kung bakit namomroblema siya ngayon. The Hermit is here at the bottom of the deck. So, choices regarding home, love, ganun. And ngayon, this person is facing his or her karma. Hindi talaga siya okay. Ano emotions niya para sa'yo? There's passion. The Ace of Wands. Sexually attracted itong person na to sa'yo. And for those of you, minsan ka na niyang kinailangan eh. Alam mo yun. And this person thinks na you have everything na gusto niya or kailangan niya. Or bagay na gusto niyang maging kanya. You have that. Pero I don't see any actions mula sa taong to. Kaya hindi niya nakukuha yung mga bagay na yun. And then your future para sa inyong dalawa. King of Cups, Palace of Coins. I can see wish fulfillment para sa'yo. Whatever you're wishing for, pagdating sa tahanan, if you have children, mga anak, you are the King of Coins. Nakakita tayo dito ng pagbuo ng pangarap and pag-accept ng blessings sa tahanan. And you do have here the High Priestess, the Knight of Coins, Knight of Cups, and the Sun. And so I can see happiness pagdating sa home. Alam mo yung tahanan, yung bahay nyo. Nakakaramdam ako dito ng spiritual guides and you can feel them. Mararamdaman mo yun. And lahat naman talaga ng tahanan ay may mga sabihin na natin mga guard or may mga nakatira na sinasabi na hindi natin nakikita. Pero ano doon yung okay? Kasi may hindi okay. May mga nakatira na hindi naman talaga welcome. Diba? Nakatira sila pero panggulo sila. What they want is magkaroon ng pagkakagulo sa pamilya. But in this particular energy, nakita tayo dito ng spiritual guides na na okay. Spiritual guides na parang ginagwaradyahan talaga yung tahanan ninyo. So you can feel them.
at mararamdaman mo yung presensya nila na magaan, no? Of course, if you feel natatakot or what, kabaliktaran, no? Maybe hindi sila guide, but rather kailangan silang itaboy. So what I can feel here is masarap sa pakiramdam na spirit guides within your home na nag-i-invite pa ng blessing lalo sa tahanan, sa buhay ninyo. Eight of Coins is here. You will be more focused about sa iyong career or work, job. Ang ganda. Financial growth. I can see growth. Ayan, this is the symbol of the sun's astrology, and the Jupiter is also here, nagpapakita. So this is growth. Yung iba sa inyo, if you're doing something sa social media, increase of views, ayan, mga reels, ayan, and TikTok followers, increase of mga taong, maybe even friends, as simple as friends, nakikita natin, ina-acknowledge ka nila. So, I can see that for you. In the near future, you do have here the Hermit, the Four of Wands, and the Star. Okay, in the near future, pagdating, wala akong makita sa person mo eh. Kasi yung iba sa inyo, technically, hindi naman talaga yung person mo ang kaya ka nakikinig dito. Maybe you want to know the future sa buhay mo, sa bahay ninyo, sa finances mo. Yun yung mga gustong malaman. Sa person mo, wala ka talagang pakialam. Kasi nakita natin dito, energy mo na naman to. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Aquarius energy. So, I can see balance pagdating sa home, stability pagdating sa home. Lalo na yung career mo, if it is nasa home or malapit lang talaga sa bahay, I can see growth pagdating dyan. No? The more na ina-isolate mo yung sarili mo sa iba, the more na napapalayo or napapaalis ka dun sa mga negativity. Kasi sometimes, other people can give or bring you negativity. For example, yung evil eye pa lang eh. Once na lumabas ka ng bahay, tapos may makasalamuha kang taong talagang matindi ang inggit sa'yo, pwede magdulot ng kamalasan yun eh. Lalo na kung hindi mo alam kung paano i-protect ang sarili mo. And ways to protect yourself is, isa na doon ay ang pagsusuot ng evil eye. Ayan, for example, this one. This is available sa aming TikTok shop. O, diba, nakapag-promote pa. Pero hindi. Yung iba, ritual, any kind of protection. If you don't know how to protect yourself, kawawa ka. Magugulat ka na lang, bakit yung alaga ko? Bakit pag nagkakaroon ako ng alaga, lagi namamatay? Diba? It is because pwedeng may evil eyes sa paligid mo na re-receive mo. And so, the more you isolate yourself, the more na nai-invite mo ang blessings, the more na nag-grow ang tahanan ninyo, ang buhay ninyo, umaalwan, umaaliwalas. So that's what I can see here. In the near future for you, I can see stability, growth, success. Pero yun nga, iwas-iwas talaga sa mga taong hindi magandang intensyon sa'yo. That's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.